Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Ako si OG Krishna Baterna at ito ang Philly Balitaan. Hatid sa inyo ang balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, ang katotohanan lamang. Sa kabila ng pagiging isang demokratikong bansa, patuloy na lumalakas ang usapin tungkol sa elite democracy, isang sistemang pinaghaharian ng iilang makapangyarihang pamilya at negosyante. Bagamat may halalan, nananatili pa rin sa puder ng mga mayayamang tao sa politika ang kapangyarihan, na siyang nagpapalakas sa dinastyang pampolitika. Sa kasalukuyang sistema, ang kapangyarihan ay tila umiikot lamang sa iisang grupo ng mga elitista, habang ang ordinaryong mamamayan ay limitado ang boses sa pamahalaan. Ito ay nagiging hadlang sa tunay na representasyon ng sambayanan. Bukod dito, isang malaking hamon din sa ating bansa ang neokolonyalismo o ang patuloy na impluwensya ng mga dayuhang bansa sa ating ekonomiya at politika. Sa kabila ng pagiging malaya mula sa pananakop, tila kontrolado pa rin tayo ng malalaking bansang may interes sa ating likas na yaman at murang paggawa. Isang malinaw na halimbawa nito ang patuloy na pag-asa ng Pilipinas sa imported na mga produkto, dayuhang pautang at mga multinational corporations. Sa halip na palakasin ang sariling industriya, mas pinagpapaboran ang mga dayuhang mamumuhunan na nagiging sanhi ng kawalan ng sariling pagkakakilanlan sa ekonomiya. Dahil dito, marami pa ring isyong panlipunan ang bumabagagbag sa ating bayan. Kabilang na ang lumalalang kahirapan, kawalan ng sapat na trabaho at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa lungsod ng Pasig, ang bigas ay tumataas na sa higit 55 kada kilo. Narito si Ginang Rebecca Orhel Asquite, ina ng 3 na nakatira sa lungsod ng Pasig, upang isaad ang krisis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa lokal na palengke. Sa panahon ngayon, ang mahal talaga ng mga bilihin, ang mahal ng bigas, ang mahal ng karning baboy, ng gulay, ng isda, lahat tumataas. Tapos ang sweldo, hindi naman tumataas ng ganun kataas, tumataas lang ng 10 piso. Dapat talaga tataasan na yung mga sahod ngayon ng mga tao. Kasi kulang na kulang talaga, hindi sapat ang mga sahod ng mga tao sa pangbilihin ng pang-araw-araw. Sa pang matinding suliranin ay ang hindi pantay na distribusyon ng yaman. Habang patuloy na yumayaman ang iilang mayayaman, patuloy na naghihirap ang milyong-milyong Pilipino. Ang kawalan ng sapat na ayuda, serbisyong pangkalusugan at edukasyon ay nagiging malaking hadlang sa pag-asenso ng mga ordinaryong mamamayan sa ating bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Muli, ako si Audrey Krishna Baterna at ito ang Philly Balitaan. Salamat. Maraming salamat po, Itay, Inay. Dahil po sa inyo, wala kami at wala kami makain. Lagi po kayo mag-iingat. Basta, lagi niyo pong tandaan ni Nanay na andito lang po ako sa tabi. At balang araw, ako naman po mag-aalaga sa inyo. Kahit na maldita ako, mahal na mahal ko po kayo. Mag-ingat po kayo palagi. Babawi po ako sa inyo balang araw.